Mahigit isang linggo matapos ang nangyaring landslide sa Barangay Masarasa, Maco, Davao de Oro, patuloy ang paghahanap sa mahigit 40 missing. Alamin natin ang detalye sa live report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao mula sa Mawab, Davao de Oro. Sara, simula ngayong araw, search and retrieval na ang gagawing operasyon sa Ground Zero. Gayunpaman, magiging maingat pa rin daw ang paghuhukay ng mga rescuer. Nakaligtas man sa pagguho, malaking hamon pa rin para kay Zaira ang bumangon at magsimula muli. Sa murang edad kasing 15, siya na ang tatayong magulang ng dalawang kapatid. Nagkatsyag sa kuha, sir. Kaya wala na yung hasulugatiman sa mo, abisag badlungon kayo, eh. Wala kong gikabalakan sa kaya kung mangod kaya masulti siya nga. Dili na kumiskwila kay wala si mama. Kabilang kasi ang ina't isa pang nakatatandang kapatid sa mga nasawi sa landslide. Diningon din ako mangod nga, ate. Sabay na lang ta nila, mama. Sugato na to ang landslide. Matupag-abot na ko sa prinarya. Nakita na ko sila mama dito. Ano gipaon namin nila ni balik mo ko atong landslide, sir. Gusto na ko sugaton pero inauna anak ko na pamangkoy mangod. Isang linggo mula nang maganap ang pagguho, may mga hinahanap pa rin ang mga rescuer. Around 2 o'clock this afternoon, nagkaroon na naman ng ground movement doon sa face ng landslide and it halted our operations. Dagdag puwersa sa rescue team ang 3 batikang search and rescue dogs ng Philippine Coast Guard na sina Brittany, Ivy at Tifa. Ibiniyahe pa sila mula sa Zamboanga del Sur para makasama ng asong si Apa na una nang nakatunton ng isang bata sa Ground Zero. Paglilinaw ng mga otoridad, nasa 67 bangkay na ang kanilang na-recover. 4 naman ang parte lang ng katawan ng matagpuan. 17 naman ang hindi pa nakikilala at nakatakdang isailalim sa temporary burial process bukas. I just issued or assigned an executive order starting tomorrow. We will switch to search and retrieval. At still we are hopeful and positive na may ma-rescue pa tayo. Dahil retrieval ang tutukan, mapapabilis daw ang paghuhukay. Gayunman, pinag-iingat pa rin ang rescuers, lalo na sa mga may palatandaang may posibleng katawan sa lugar. Bagamat nauna nang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na matinding ulan na nagpalambot ng lupa ang sanhi ng pagguho, paiimbestigahan pa rin daw ito ng kinatawan ng 2nd distrito ng Davao de Oro sa Kamara. Sabihin natin this is an act of God o sabihin natin this is a calamity, pero there was an existing no-build zone. Kaya titingnan natin kasi there must be a person, public official, responsible for this. Sara, ngayong araw ay nakatakdang sisimulan ang temporaryong paglilibing sa 17 mga bangkay na hindi pa nakikilala. Sara. Okay, maraming salamat Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao.